Kausapin na nga natin ang bossing ng LTO, si Assistant Secretary Marcos pa rin, Lacanilaw. Asek Marcos, magandang morning. Si Katunying po ito, minus Jerry. Magandang umaga po, Katunying. Kanina pa ako nakikinig sa inyo. Ay, salamat po sa inyo. Kumusta po ang biyahe mula sa probinsya papunta sa opisina? Wala pong traffic. Umalis po ako ng Batangas ng 5:30. Ngayon po, 6:30 nandito na po ako sa Quezon. Ang bilis! Isang oras, andyan na kayo sa... Baka naman may wangwang kayo, baka nagwawangwang. Wala po, bawal po yun. Oo nga, mabuti nabanggit natin yun. Sino lang, doon sa mga nakikinig sa ating private motorist, baka may mga nakakatabi kayong mga opisyal ng gobyerno, sino lang po, Asek, ang pwedeng gumamit ng wangwang? Opo, ayon po sa batas natin, ang authorized lang pong gumamit ng blinker or wangwang. Unang-unang ating presidente at ang kanyang Presidential Security Group o Presidential Security Command, ang First Family, ang Vice Presidente, ang Senate President at ang Speaker of the House at saka lahat po ng mga marked vehicle ng gobyerno, enforcement at ambulance. Ayun. Pwede po yan. Pero hindi po pwede yung mga ibang ahensya ng gobyerno na porque sila ay nasa government, maglalagay sila kahit na hindi marked yan kanila. Bawal po yun. Inuhuli po namin yun. Ayun. So, klaro, kahit na kayo pa yung LTO chief, hindi kayo pwedeng magwangwang? Hindi po. Yung mga private vehicle po namin ng LTO, bawal po. Kung hindi yung enforcement lang po namin ng... Opo, ampo pwede. Yun lang, oo. So pagka pala may nakatabi kami, halimbawa, hinahawi kami dyan sa may matraffic na EDSA, tapos may kasamang hagad Paano yun na Asik pala? May kasamang hagad. Actually, meron na po akong mga shokos na na mga minsan hindi po totoong hagad, minsan lang sa LGU naka-blinker sila tapos nag-escort, bawal po 'yon. Picturean po nila, send po nila sa amin at sana kung makita po yung plaka para po ma-shokos po na ma-identify po namin sila. Ano po ang ano bang nakalagay sa mga batas natin kung gagamit ka ng blinker, wangwang na hindi ka naman authorized? Bawal po talaga. Maliwanag po talaga doon kung sino lang po yung uubra. Yung mga enforcement lang po talaga at marked vehicle at sila ang identify naman po doon ng ating Pangulo. At ang unang First Family, sila na po may karapatan. Hindi, pa ang tanong ko po, ano parusa? Kung gagamit ka, hindi ka authorized. Parusa po, opo. Opo, may penalty po yan. Malaki po yung penalty niyan. Kung hindi ako nagkakamali, ang first offense po niya nasa 5,000. Tapos kukumpiskahin po namin. May nahuli po akong congressman yan, sir. Ganun? Isang congressman po sa Cebu. Pinabaklas po yan ang kanyang... wangwang, meron na rin hong nasa uniform personnel na hindi naman po marked vehicle yung sasakyan at yun ay private na sasakyan. Last week lang po yan. Nilabas po namin yan dun sa ng LTO na nahuli po namin. Opo. Yung congressman na hinuli ninyo, recent lang po yun? Ako na po nakaupo noon, January po namin siya nahuli. January, Opo. Hindi, katapang nyo naman, baka balikan kayo sa Congress noon na Asek, ha? Hindi ba yung mga congressman, kapag pagka merong hindi nagustuhan, ipapa-committee hearing ka Iipitin yung budget. Opo, trabaho lang po sa akin. Sa akin naman, walang problema po yan. Saka basta ginagawa lang po namin yung trabaho namin. Nasa sa kanila na po yun. Oo. Pambihira. So ito, babala sa lahat ng mga opisyal ng gobyerno na hindi kasama dun sa binabanggit ng batas, bawal magwangwang unless, ulitin natin, kung nakasakay ka sa marked vehicle ng law enforcement. Mga law enforcement agencies natin, yun, pwede yun. Lalo na yung private, bawal magwangwang.
Opo, bawal po. Isang gabi nga ho, may nakasalubong ho akong sasakyan eh. Akala niya hindi ko siya mapapansin. Nakita ko yung plaka. Pag-trace ko, Chinese ang nakapangalan. Nako. Kaya talaga pong pagka ganun po, paano lang po sa mga kababayan natin. Pagka po nahuli po namin ganun kahit picture lang, maaarma po yung sasakyan ninyo. Remission po sa inyo. Kaya tanggalin nyo na po yan. Opo. Okay, yung pong binabasa ko naman na balita, ito government agency mismo yung may-ari ng sasakyan, pero gumagamit ng improvised o peking red plate. Ba kailangan, ba't niya kailangan gawin yun? Paano? Ganito po ang ginawa nila, sir. Yung pong private na plaka, private yung sasakyan binili ng yung anong ahensya yung sasakyan. So, ho nagsisimula yung plaka. Ang ginawa ho nila ay pinintahan ho, ginawa nilang pula. Hindi nila in-apply pwede naman po nilang i-apply sa amin sa LTO yan para maging red plate. Or pwede nilang i-apply ng security plate. Pero hindi po nila ginawa. Parang luxury vehicle po yun Ford Explorer. Tapos ginawa po nilang pula. Parang hindi naman po katanggap-tanggap yung ginawa po nila ng gano'n. Lalong-lalo na sila ng gobyerno. Anong opisina po yan, Asek? Sila po yung controversial pagdating sa langis. Department of Energy pa. Pambira. Buti sana kung DPWH, maraming pintura doon. Sino po nakasakay diyan? Official po? Hindi ko po na-identify kung sino po yung nakasakay, pero malamang po kasi luxury po Ford Explorer. Kaya lang maling-mali naman po na gawin yung pula. Alam naman pong green. Ginagawa naman po niya kaming katawa-tawa sa LTO na hindi namin alam yung mga ganun series ng plaka. Oo. Teka muna, ano ba ang pribilehyo ng isang pulang plaka? Ba't kailangan niya pang gawin yon? Wala naman, actually, Katunying, wala naman pribilehyo. Kaya lang, alam naman natin, sa totoong buhay, minsan pag naka-red plate, yung mga info enforcers, talagang medyo mag-aalangan silang sitahin. At tapos yung mga traffic violation, minsan nakakaligtas sila kasi natatakot. Pero sa amin po, hindi obra po kasi yung mga ganon. Kaya sana naman po kasi kami sumusunod din sa batas. Dapat sila sumunod din naman. Oo naman, so Wednesday pala ay ipinatawag nyo yung... Hindi, taga, anong posisyon nung nakasakay doon? USEC, ASEC, Director? Hindi ko po ma-sure, sir, no? Pero definitely po hindi ho bababa ng USEC yun. Kasi luxury vehicle yung gamit niya. Nagtataka nga ho ako, Ford Explorer gamit, gas guzzler. Yun pa ang gamit. So, although wala naman na po kaming pakialam doon, pero the fact na ginawa niyang pula, parang na hindi naman talaga pula at yun ay private na regular plate, talaga meron po siyang kailangang i-explain. Balitaan nyo kami sa Wednesday pagkatapos ng hearing. Okay, last na lang. Nung isang araw nasa Malacanang tong secretary ng Anti-Red Tape Agency at binabanggit ang LTO daw po, well, it's a tie at SSS ay yung most complained agencies ng pamahalaan. How do you react to that, Asek? Unang-una po, sir, kami naman lahat tinatanggap namin. Mas kailangan doblihin namin ang aming effort para ayusin, i-reform ang LTO, sagutin ang mga reklamo. Kaya lang, ang sa akin po kasi, personal na pananaw, may mga reklamo po kasi na hindi reklamo. Ay kaya lang na tinatanggap nila, kahit bigyan ko kayong example, sige nga pero po. isa nagreklamo, isang reklamo nag-a-apply siya ng student permit. Na alam naman natin na pag nag-apply ka ng student permit, kailangan mo ng valid ID. Kung wala kang valid ID, at least birth certificate. Pinipilit niya yung barangay clearance, talagang hindi tatanggapin. Yun, nagreklamo na yung mga ganun. Magrereklamo na sa ARTA, bilang ng counted na as one complaint yun, ano? Opo. Tapos pangalawa, sir, natandaan ho ninyo, nagkaroon kami ng operation sa mga
maiingay na tambutso. So, yan. So, nagrereklamo sila. May enforcement po kasi kami katunying. Kaya hindi po maiwasan. At marami pong nagagalit din sa amin. Kaya lang, kailangan namin na aksyonan talaga. Pero kung mapapansin nyo katunying, kami nga yung number 1, pero kami rin yung pinaka nakaka-resolve. Na mataas po yung resolve. Pinakamabilis mag-resolve ng reklamo. Opo. Oo. Sa fixer po ba, kumusta na ngayon? Pwede nyo ba sabihin na may zero fixers na sa kahit mga ilang mga offices ng LTO? Meron ba kayong mga project na gano'n? Parang pa-contest? Continuous pong operation ko kasi sa paghuhuli ng fixer. Ang linggo ko, yung aming regional director sa Region 1, si Director Danny Martinez, isa sa pinakamalaking fixer. Tumatid yan from Region 3 to Region 1. So, naku, napuputol kayo, Asek, na sayang, nagpe-fade yung signal nyo. At Asek, nagpe-fade yung signal. Pakiulit nga yung sa Region 1 na malaking fixer na tumatawid from Region 3 to Region 1, kanyo? Opo. Nahuli po ng aming regional director, kasama po yung ating kapulisan at NBI, pinakamalaking fixer na tumatawid sa Region 3 to Region 1. Nahuli po siya, nakakulong po siya. So, bukod po doon, yung mga contact din sa LTO. Meron po akong pinibak na 4 empleyado sa San Jose Occidental, Mindoro na involved din sa mga ganito. Bukod po doon, kaya yung pati yung sa Sentries, kung matandaan niyo yung raid ng NBI dyan, simula po sa pinakahepe hanggang sa mga tauhan, pinagsisibak ko po sa LTO. So, ang ibig ko pong sabihin, hindi lang po natatapos sa fixer ang aming operation, pati na rin ho yung magiging contact nila sa loob po ng ahensya, talaga pong sinisibak po namin. Opo, kasi kaya naman may fixer dahil may contact sa loob, di po ba? Kaya napifix di po? Opo. So ngayon, Yes, sir. hindi naman para maging diktador kayo, tama lang na matakot yung mga gumagawa ng kalokohan dyan na makita nila na you mean business. Opo. Ito nga po, pati nga po dito sa Central Office, nireklamo din po yung mga security. So tanggal lahat po ng security namin dito sa Central Office. Kasi ganyan din po involved sa mga fixers. Oo. At yun yung timing is everything Kapag may nagreklamo, nakita nyo naman karekla-reklamo, sibak. Pagka mabilis ang aksyon, Asek Marcos pa rin Lacanilaw, action ngayon. Thank you po, Asek. Maraming salamat po. Opo. Ingat po kayo. Si Asek Marcos pa rin Lacanilaw, LTO.